Mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms, Torny Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon pa po tayong Meta page, Facebook page, Informado. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito sa mga bago kong social media platforms na ito, mga kabunyog, maganda dito dahil hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Mga tatlong topics ito. Kaya mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Ito, unahin natin itong unang topic natin. Mga kabunyog, pag-usapan nga natin itong si Senadora Pia. Dublikara talaga itong si Pia. Dublikara itong si Pia Cayetano. Bakit natin nasabing dublikara? Dublikara. Talagang ano bang tawag doon? AC/DC, ha? AC/DC. Hindi mo maintindihan, balimbing, oportunista, ayan, lahat pasok yan kay Senadora Pia. Bakit? Ay kita nyo naman, 'di ba bahagi siya ng mayorya? Kasama siya doon sa 15. Kasi yung minorya 19 ay 9. Yung kapatid niya si Alan Peter nandun sa minorya. 9 sila Alan Peter. Si Pia sumama sa mayorya. Doon pa lang alam naman natin ang technique na 'yon. Yung technique na 'yon, gustong manginabang sa mayorya. Gusto parang ang role ni Pia, espiyas. Yun nga pala no. Espiya. Si Pia ay espiya doon sa mayorya. Kaya kung anong nangyayari sa mayorya, nalalaman niya nila Cayetano dahil nandun si Pia. Paano natin nasubok 'yan? Tingnan niyo yung botohan doon, yung pagperma doon sa resolution, yung kinukundina yung China. Sino dapat yung kinsing mayorya, sulid sila. May isa lang na miyembro ng mayorya ang nagtraidor, hindi pumirma. Sino yon? Si Pia. Ngayon na naman, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, nung muntik nang magpalit ng liderato ng Senado nung isang araw, wow, tuwang-tuwa si Pia Cayetano. Naglalakad doon sa may hallway ng Senado. Tinatanong siya ng media kung anong balita. Wow, grabe ang tawa ni Pia Cayetano. Sabi niya, tanungin niyo na lang sinong instigator. Basta mamaya tingnan niyo kung anong mangyayari. Parang gano'n. Excited na siya na magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. At pinangakuan na yata siya ang magiging Senate President pro tempore. Kapalit ni Lacson. Kumbaga second, pangalawa. Next to Loren Legarda. Kala niya sigurado na. At ang instigator talaga, yung kapatid niya, si Alan Peter. Ngayon, bakit natin sinasabing dublikara si Pia? Imaginein mo na sa mayorya ka, pero kasama ka doon sa minorya sa maraming pagkakataon. Yung pagperma sa resolution kontra sa China, hindi ka kasama ng mayorya. Siya lang yung hindi kasama. Kaya yung siyam na senador ng minorya, dapat sana 8 na lang yon kasi umalis si Jinggoy Estrada, pumirma doon sa resolution. Di dapat 8 lang yon. Di dapat 16 yung senador. Ang problema, lumipat si Pia Cayetano doon, dublikara talaga. Ngayon naman, dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado, tuwang-tuwa siya. Tumatakbo na na papunta na doon sa session hall. Akala niya magkakaroon na ng pagpapalit. Akala niya magiging na siya, Senate President pro tempore. Kaya lang hindi natuloy. Naunsyami. Naunsyami yung maniobra ng minorya. Ngayon, nung tapos na, ang naiwan na lang mayorya. Ngayon, wala na si Pia. Kasama na nung minorya. Kaya nga sabi ni Loren Legarda, tayo na lang, majority na lang ang nandito, wala ang minorya. Pero di dapat sana naiwan siya. Hindi siya nagpaiwan kasama ng mayorya. Kasama siyang umalis ng minorya. Yun, si Pia. Anong tawag doon? Di ba dublikara? Ang puso niya talaga, ang pagkatao niya talaga doon sa minorya. Maraming beses nang nakita yan. Kaya lang nananatili siya sa mayorya kasi siyempre yung mga pabor ng nasa mayorya kailangan makuha nila yan na magkapatid. At saka may nalalaman nila kung anong nangyayari sa mayorya, anong usapan sa mayorya.
Kaya si Pia ay parang espiya lumalabas. Oh, ngayon dito sa nangyaring ito, makikita mo hindi siya mapakali kung papaano na ba siya, eh. Matapos yung picture taking ng mga atleta, dapat sana magpaiwan dun yung mga hindi dapat mag-session pa yung Senado. Minorya o mayorya dapat nandun. Kaya lang dahil hindi natuloy yung plano ng mayorya ay minorya, umalis na sila. Kasama si Pia na umalis, hindi nag-attend. Ha? Mayroon din naman ibang mga mayorya na wala tulad nung magkapatid na Villar kasi hindi rin maintindihan ano na mga ba talagang stand niya. Si Tulfo naman, si Rapi Tulfo, ganun din yan, oportunista din yan. Gusto, nung makita niya na mukhang marami na ang sumama kay Loren Ligarda, sasama na rin siya doon. Oh. Kaya lang, nung malaman na si Marcoleta yung magiging Blue Ribbon, nagbago ng isip. Kaya maraming na-expose na mga oportunista diyan sa ano na yan eh. Planong pagpapalit ng liderato ng Senado eh. Marami yung mga oportunista. Hmm? Kaya dito, sabi nga ni Senate President Soto, alam ko na yan, hindi na ako nagtataka sa mga ganyan. Pero si Ping Lacson, matatag talaga ang stand ni Ping Lacson. Kung ang dahilan daw ng pagpapalit ng liderato ng Senado na hindi natuloy ay yung kanyang kontrobersyal na draft partial Senate Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomendang kasuhan si Chis Escudero, si Jinggoy at si Villanueva, kung yun daw ang dahilan, hindi niya raw i-atras yun. Kahit na hindi na lang mapirmahan ng kanyang mga kasamahan ang Blue Ribbon Committee report, hindi niya i-atras yun kasi non-negotiable sa kanya yun. Yun naman daw talaga ang lumabas sa hearing eh, sa investigation eh. Bakit babaguhin? Bakit hindi ilalagay? Kung maglalabas din lang ng committee report na hindi yun ang recommendation, wag na lang maglabas. O matindi ano, matindi rin talaga ang stand ni Senador Ping Lacson. Yeah. Kaya lang itong ibang mga kasamahan niya, tulad nitong sila Pia, yun, dublikara. Pero yun na nga, doon sa nangyaring yun, na-expose si Pia. Hmm? Talagang ano, pero may ano pa rin yan ha? Ano pa rin yan? Kasama pa rin siya ngayon sa mayorya. Kaya, kaya lang, malinaw naman talaga, naiisip na ni Pia Cayetano doon, magiging Senate President pro tempore na siya. Mataas na posisyon yun. Yan yung posisyon ni Lacson. Kumbaga, yan yung sunod sa Senate President. Eh. Oh. Ano ang nagmaniobra kasi noon na magkaroon ng makumbinsi si Ligarda, yung kapatid niya si Alan Peter. Oh. Tapos syempre kung Senate President pro tempore si Pia, o di balik na naman ang kapangyarihan ni Alan Peter Cayetano. Kunwari hindi siya ang Senate President, si Loren. Kunwari hindi siya ang President pro tempore, yung kapatid niya. Pero siyang magmamaniobra diyan. Alam naman natin ang ugali ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang naunsyami nga yung kanilang plano. Naunsyami ang plano ni Cayetano. Oh, yan ang malinaw diyan. Anyway, mga kabunyog mga kabayan, pag-usapan natin tong pangalawang topic ko ngayon. Kunwari lang itong si Barsaga, si Kong Miao, si Kiko. Kunwari lang ito eh. Kunwari lang hindi siya apektado. Kunwari lang okay lang sa kanya. Ang alin. Ay yung nagbalik na sana sa Kongreso, sa Kamara, itong si Kong Miao, si Kiko Barsaga. Kasi tapos na yung 60-day suspension niya. Magbabalik na siya. Pagbalik niya, mayroon na naman panibagong suspension na 60 days. Ang daming bumoto, 238 ba yun? Ang sumuporta lang kay Kong Miao, sila si Pulong Duterte. Si Omar Duterte, yung anak ni Pulong, at saka yung Harold. Duterte rin yun. Harold Duterte, yung party list nila, PPP. Yun lang yung kasi ungab yan. 4, yung mga taga Davao. Siyempre, kailangan nilang suportahan si Kiko Barsaga kasi pinagtatanggol niya ng Duterte. Ngayon, karamihan ng mga kongresista, hindi karamihan, malaking overwhelming. 238 yata umuto na siya.
i-extend uli ang kanyang suspension. Bakit? Eh, ano kasi itong si Barsaga eh. Sinuspindi na nga ng 60 days, sa panahon ng suspension niya ng 60 days, hindi pa rin nagbabago. Walang remorse, walang pagbabago. O yan ang problema kay Kiko Barsaga. Dapat sana nung sinuspend ka ng 60 days, nagbago ka na. O parang pinagsisisihan mo yung ginawa mo. Hindi eh. Ganun pa rin. Bastos pa rin na walang disiplina bilang kongresista. Pwede ka naman kasing matibay ang paninindigan. Pwede ka naman kasing binabatikos mo yung mga mali. Pero wag ka namang maging bastos. Ah? Wag ka naman yung parang wala ka ng respeto at walang disiplina. O tingnan mo yung Makabayan Black. Matibay sa paninindigan yan, yung mga yan. Pero hindi sila bastos. Hindi sila yung yung walang respeto. Hindi yung wala silang disiplina. Ang paninindigan, hindi yung parang anong nagmumura ka, yung bastos ka na, hindi yun. Hindi yun. Ang ano yun eh. Ay ito, akala mo dahil linalabanan niya ang korupsyon, akala mo dahil linalabanan niya ang mga abuso, akala niya sa kanya magaling ano na siya, tama na yung ginagawa niya. Hindi lang yun. Dapat yung ano mo, yung manners mo, yung manera mo, yung ugali mo. Pag hindi ganun yung ano mo, talagang unethical yun. Kaya ako sang-ayon lang ako diyan sa sang-ayon naman ako diyan sa ginagawa ng House eh. Dito kay Kiko Barsaga. Ngayon, ang sabi ni Kiko Barsaga, hindi naman daw siya apektado niyan. Hindi daw siya apektado niyan. Wala naman daw sa kanyang problema. Paano masabing hindi ka apektado? Mayroon siyang mga staff. Mayroon siyang mga staff. Siyempre may mga staff siya sa ano niya, paano na 'yon? Di wala na. Oh. Ano siya, walang sweldo, wala siyang diyan sa panahon ng suspension niya. Sabihin pa na mayaman sila. Pero sa totoo lang, yumaman sila sa politika na eh. Sabi nga nung bilyonaryong businessman si Enrique Razon, kasi kinasuhan siya noon ng cyber libel ni Razon. Sabi ng bilyonaryong si Enrique Razon, "Sige nga, ipaliwanag ninyo, Kiko Barsaga, saan galing ang yaman nyo? Sa politika lang naman kayo eh. O paano kayo yumaman ng ganyan?" Oo nga naman. O ngayon, kung na ano na siya, chine-check ano na siya, hindi na siya makaupo bilang congressman, baka nga sa sunod na eleksyon sa 2028 hindi na siya manalo eh. Siyempre pagkakaisahan na siya diyan ng mga Rimulya, hindi na siya papanalunin diyan. At yung pala, nung mahigpit ang laban ng Rimulya at saka ni Barsaga, yung father niya si Pidi, yun talaga yung diyan, yung ama ng dynasty na yan. Nung lumaban pala noon si Pidi Barsaga bilang congressman, tapos ang kalaban si Gilbert Rimulya, yung kapatid ni Buying sa ni Junvic, yung reporter sa ABS-CBN, malakas na kalaban yun, may pera, may dynastiya, kaya lang kailangan din ni Pidi Barsaga pera. Mukhang tinulungan daw ni Rason eh. Sabi nung napanood ko sa programa ng bilyonaryo, yung kay si Ibardoni ang nagsasabi. Ngayon, kung lalaban siya uli na congressman, itong si Barsaga, at makakalaban niya tao ng Rimulya, mahihirapan na siya. Ay hindi na siya tutulungan ng partido niya, yung National Unity Party. Hindi na rin siya tutulungan ni Rason. Tapos ngayon, siyempre, namumroblema siya dyan kasi kahit papano mawawala ang kanyang sweldo sa Kongreso. Magagalit sa kanya yung mother niya. Sa kapapasaway niya. Kaya kahit sabihin niya, kahit sabihin niyang hindi siya apektado siya diyan, apektado sila niyan. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Yan yung nakukuha niya sa Duterte. Yung ugali kasi ng Duterte nakuha niya. Akala niya, yung ginagawa niya ay para na sa bayan. Tama naman yung manindigan ka para sa bayan. Tama naman yung labanan mo ang mali. Pero gawin mo namang yung manners mo naman, yung manera mo naman, yung ugali mo naman. Ano yun, mas magiging kagalang-galang ka kung matibay ang paninindigan mo, linalabanan mo ang tama, ay linalabanan mo ang mali, pinaglalaban mo ang tama, yung mabuti para sa bayan, linalabanan mo ang katiwalian. Pero sa paraan naman na hindi naman yung ka na, bastos ka na,
hindi nakarespeto, kongresista ka eh. Oh, yan yung ano, yan yung ano dito kay Kiko Barsaga. Kaya ngayon, suspendido na naman siya 60 days. Actually, ang plano na nga sana sa kanya, expel na eh. Kaya lang, mas nangibabaw sa mga kongresista, i-suspend na lang 60 days. Hmm. Kaya lang yun na nga, sabi niya hindi siya apektado. Hindi totoo yun. Apektado siya dyan. Siguro yung may conflict na yan sa kanyang nanay, yung mother niya. Oh. Kasi yung mother niya, mayor pa ngayon ng Dasmariñas. Yung brother niya yata, vice mayor. May dynasty na nga sila sa Dasmariñas. Kasi yung father niya, nire-respeto doon sa Dasmariñas. Kaya yung kanilang pamilya, yung mother niya, mayor ng Dasmariñas City, yung brother niya, vice mayor, siya congressman. Pero sa 2028, mahihirapan na sila dyan. Ngayon nga, baka yung syempre, ah, iba rin kung ano sila. Baka ngayon wala nang mga proyektong yan, yung itong si Barsaga. So, kasi nga, sunod-sunod ang suspension. Wala rin kasing respeto ito. Nakita ko ito una, nung panahon ng 2022 elections, nagsasalita si Congressman Pidi Barsaga sa stage sa Dasmariñas. I-endorse si Leni Robredo. Kasi Leni Robredo yon si Pidi Barsaga. Nagsasalita sa stage, biglang umakyat ito. Itong si Kiko. Hmm? Kinuha yung papel sa ama niya. Oh, bakit Leni ang nakalagay dito? Hindi tayo Leni. Marcos tayo. Marcos Duterte, sabi niya. Bastos. Ano talaga yan eh. Wala talagang dapat lang talagang ano, disiplinahin na ito ng Kongreso, ng Kamara. Tama lang yun. Kaya kahit anong sabihin ni Barsaga na hindi siya apektado, hindi. Kunwari lang yan. Nung laban-laban, bawi-bawi na ang kampo ni Sara. Dito sa impeachment, laban-laban, bawi-bawi na si Sara. Paano natin nasabi? Ay, nung una nag-press con si Attorney Michael Fua, yung spokesperson ng defense team ni Sara. Oh, ang sabi niya, mayabang. Wala daw problema sa kanila yung impeachment. Handa daw sila diyan. Inaasahan na daw nila yan. Handa daw sila diyan sa impeachment na yan. Oh, kaya yung mga issue daw na yan, confidential funds, yung Mary Grace Piatos, haharapin daw nila yan. Hmm? Nabalita sa mga dyaryo at radyo, TV, mainstream media, hindi ito vloggers lang. Nabalita na ihaharap si Mary Grace Piatos para pabulaanan talaga yung mga issue sa confidential funds. Handa daw silang iharap si Mary Grace Piatos. Para patunayan na hindi gawa-gawa lang si Mary Grace Piatos. Yan yung lumabas na balita. Handa nang harapin ng kampo ni Sara ang issue ng confidential funds. Issue ni Mary Grace Piatos, haharapin. Pwedeng ipakita, posibleng ipakita iharap si Mary Grace Piatos. Yun ganun katapang yung kanilang statement na wala silang kinakatakot, wala silang kasinungalingan, na yung Mary Grace Piatos na yan, totoo yan, hindi kasinungalingan yan. Handa nilang iharap ito. Ngayon ang mga laman ng balita, baliktad na eh. Baliktad na. Hindi na daw ihaharap si Mary Grace Piatos. Mali daw yung pagkakakuha ng media. Hindi naman daw sinabi ni Attorney Michael Poa na ihaharap si Mary Grace. Ano yan? Laban-laban, bawi-bawi. Natataranta na itong kampo ni Sara. Sa sobrang taranta, magsasabi ng ganito, biglang bawi. Ano yan? Laban, bawi. Kasi ang mga balita na ngayon, hindi naman daw totoo na nagsabi si Attorney Michael Poa. Di yung media pa pala ang mali. Ginawa pa ngayong mali yung media na nagbalita ng ganun. Ang hindi naman daw sinabing papakita o mag-a-appear si Mary Grace Piatos sa pagdinig ng impeachment. Kung talagang hindi kayo nagsisinungaling, talagang papanindigan nyo na totoo yung Mary Grace Piatos na yan, dapat talaga i-present yan. O sige, pagsalitain nyo, interviewin i-cross-examine sa loob ng hearing ng Kamara. O yun,
Yun talaga ang matibay sana, ay ngayon biglang binawi, anong ibig sabihin? Ha? Oh, paghandaan ninyo si Madriaga, yun matindi yun, mag-a-appear yun sa hearing. Oh, 'pag nag-appear sa hearing yun, tungkol sa impeachment, oh, maraming papasabog yun, maraming pasabog yun, handa na daw, eh. Sabi ni Attorney Palad, handa na daw si Madriaga. Kaya si Mary Grace Piatos na pinagmamalaki nilang ihaharap, nagbago na naman ngayon ng tono sila, hindi daw. Oh, si Madriaga handa. Tinatakot si Madriaga, sinampahan na ng kaso, eh, nila Chika, cyber libel yata, oh, pero hindi, tuloy pa rin. Sabi ni Attorney Palad, handa daw ang kliyente niya. Oo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hmm, magiging ano talaga itong impeachment ni Sara, ah, magiging issue yang Mary Grace Piatos na 'yan, kasi 'yan yung ano, eh, 'yan yung lumabas doon sa hearing ng ano, eh, yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Talagang wala 'yan sa records ng ano, ng Philippine Statistics Authority, walang nakalagay na namatay, o pinanganak or namatay na Mary Grace Piatos. Ang dami pa naman 'yan, may Oishi, 'di ba? Maraming mga pangalan diyan na talagang obvious naman, dinoktoran lang. 'Yan yung ano, 'yan yung haharapin ni Sarang issue diyan. Kaya lang nung una ang sabi, handa silang harapin. Si Mary Grace Piatos ay, mag-a-appear. O yung pala hindi naman. Laban-laban, bawi-bawi itong kampo ni Sara. Natataranta na sa impeachment.